1 plus 0 equals 1. Ito naman, 0 plus 1 equals 3. Ano man siya, kung ano man itong operation na to. Sabihin nating star siya, kunyari. Para, yan. Kaya nga, hindi pareho. 0 plus 1 equals 3. Dito naman, 1 plus 0 equals 1. Hindi commutative, di ba? Tulad yan. 2 plus 0, o yan. 2 plus 1, 2 plus 1 equals 2. Dito naman, 2 plus 1 equals 3. Ito, 2 plus 1 equals 3. 1 plus, 2 plus 1 equals 2. Sa operation na to, 1 plus 2 equals 3. So, hindi nga commutative. Any other question? Ready na sa Sabado. Ano pa ba yung mga ibang topics? Logic. Itong mga ito. Alam nyo na to. Mayroon ganito. At mayroon din itong coding. Yung ganyan. Magko-code ka at saka magdi-decode. Do you want to breeze through this? Meron din pinost ako sa discussion forum, yung tanong ni Ann Sinisa. Hindi si Ann, taga Cebu. Wala siya dito. Nandoon sa discussion forum ng DMX. Ang haba ng, pero doon, hindi ko pa rin na-discuss ang inverse. Tinatanong niya, pag given ang table, paano mo ba malalaman kung may inverse ang bawat element? Paano ba natin malalaman kung may inverse ang bawat element? Ito na ba yung binago natin? Ay, hindi natin ito binagon. Malalaman natin kung may inverse ang satisfied ang inverse sa isang mathematical system. First of all, dapat may identity siya, no? Pagkatapos, paano malalaman kung may inverse? Hindi ko pala nasagot doon kay Ann Sinesa ang inverse. Paano malalaman kung may inverse? Titignan mo sa bawat row ng bawat elemento. Kung nandoon yung identity element, silang dalawa ang additive inverse. So, itong dalawa ang magka-inverse. Halimbawa, ano ang inverse? Saan ba dito? Dito, 0. So, 1 plus 3, sila ang magka-inverse. Dito, 0 plus 0 equals 0. So, inverse ng 0 ay 0. Ano ang inverse ng 1? Look at 0, look at the identity. Yung kapartner niya, 3. Ano ang inverse ng 2? 2. Kasi nandito yung identity, yung kapartner niya doon. Ano ang inverse ng 3? Inverse ng 3? 1. Kasi, yung kapartner. So, how do you, hindi ko nasabi yan kay Ann Sinesa sa kanyang tanong sa DMX Word, na paano malalaman kung may identity, ay may inverse. Paano malalaman kung may identity? Titignan mo itong row na to, kung na-replicate siya sa kahit alin, ito will be a possible identity element. Tapos, tignan mo naman doon sa taas, kung itong elemento na to ay na-replicate dito, so gano'n. Pag gano'n, pag halimbawa na-replicate yung row lang, tapos dito iba na, hindi rin pa rin siya identity. Dapat, column-wise and row-wise, replicated yung row elements at column elements dito. Ngayon, suppose nga replicated, so may identity. Paano malalaman kung may inverse? Titignan ninyo yung mga identity. So, kunyari, yan. Anong magandang color? Ito, kunyari. Yan ang mga identity. Saan pa? Ito. Saan pa? Ito. Saan pa? Yan. Yan ang mga identity. So, ano ang inverse ng 0?
Ay, ano ba to? Ay, hindi. Ano bang identity dito? 0, sorry. No color. Okay. Ang identity is 0, ito. 0, saan pa? Yan. So, mark out the identity. Ang mga inverses, yung mga elemento, yung mga marginal elements na nandito ang magka-inverse. So, ano ang inverse? Ano ang mga inverse? 0 at saka 0. Dito, ano ang mga magka-inverse? 2. Dito, dito pala. Kala ko. Yan. So, na-mark off natin yung mga identities. Yung magkapares para mabuo ito ay magka-inverse. So, ano ang inverse ng 0? 0. Ano ang inverse ng 1? Ha? 3. Anong inverse ng 2? 2. Ano ang inverse ng 3? 1. Yan. So, yan ang sagot sa tanong ni Ann tungkol sa inverse. Coding. Do you want this discussed? Okay. So, pwede na rin to, no? 23x plus 25. Gawa tayo ng problem na lang. Mas madali kaysa tingin ng tingin dyan. So, pag encode, use the original formula. No? Pag decode, what? Solve for x. Kasi, ibig sabihin, pag dinidecode mo, y yung given. So, suppose that the secret formula is (23x) plus 25. Sino may dalang calculator? You can use calculator here. Yung normal, ordinary lang huwag scientific sana. Panay scientific ba? O sige, kahit scientific. Ay. Hindi. We can use Excel. Okay. So, encode. Nyari, what?